Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito, ang ating pong pag-aaralan at pagbubulay-bulayan ay mula sa aklat ng mga taga-Efeso na sinulat ni Apostol Pablo. Kabanata 5 at ang talata po ay 25 at ganito po ang sinasabi. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kaniyang buhay para sa Iglesia. Ang paksa pong ating tatalakayin sa araw na ito ay may pinamagatang A Husband's Love. Ano nga ba ang nais iparating sa atin ng tekstong ating nabasa bilang isang mga Kristiyano? Mayroon lamang po akong 3 puntos na nais ibahagi at na maaari po nating pagreflekan. Okay po. So una, inilarawan ni Apostol Pablo ang mga asawang lalaki at ang pagmamahal nito sa kanyang mga asawang babae bilang metapora na si Kristo at ang ating iglesia. Marapat lamang daw na tularan ng mga asawang lalaki kung paano tayo iningatan ni Kristo, kung paano iningatan ni Kristo ang iglesia. Although alam naman po nating lahat na sa isang marriage life, para ito po ay maging successful, ay kailangan po tulungan. Pero, sabi nga po, it is our husband's responsibility to put us above all others and lead us in love and spirit of gentleness. Higit tayong tutulungan o higit tayong tulungan ng ating mga asawang lalaki na mahalin ang ating Panginoon at si Kristo Jesus sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maibigin na pangangalaga at pamumuno bilang asawa. So bilang asawang lalaki, sila po ang maghahatid sa atin upang higit po tayong mas mapalapit at upang higit tayong maging mabuting Kristiyano o na nagmamahal sa ating kapwa, na nagmamahal sa ating iglesia. Pangalawa po, bilang mga Kristiyano, upang maiwasan ang unsuccessful or pagkabigo sa sa pag-aasawa, kinakailangan na iwasan po ang pagiging makasarili. No, kailangan po alisin yung pagiging selfish ng ating mga asawang lalaki. Bilang head of the family, ang pagpapasakop ng isa't isa kay Kristo at ang gawing si Kristo ang sentro ng pagmamahalan at relasyon ang magiging susi sa matagumpay na samahan. Wala naman pong makakatulong sa bawat isa po sa atin kung hindi tayo lang rin pong mag-asawa. Higit nga lang po na kinakailangan ng ating mga asawang lalaki ang siyang maglaan ng panahon upang higit po tayo mas mapalapit at higit po tayo magkaroon ng maunawaing puso para tayo ay higit na maging mabuting Kristiyano na nagmamahal, no? Hindi lang po sa ating partners in life, kung hindi para magkaroon tayo ng maibiging puso para sa kapwa. At bilang panghuli po, dapat ituring ng mga asawang lalaki ang kaniyang mga asawang babae bilang kaniyang sariling katawan. He nourishes and cherishes her as he does in his own body. Hindi dapat abusuhin o pabayaan o baliwalain ng mga asawang lalaki ang kanyang asawang babae sapagkat
Tayo naman bilang Kristiyano, nararamdaman natin ang pagmamahal ni Kristo at ng Panginoon sa atin. Hindi natin kailanman naramdaman na tayo ay pinababayaan niya. Although may mga pagkakataon na nararanasan natin ang pagod at hirap, bilang mag-asawa, ang kailangan po ay pagtutulungan, pagmamahalan. Huwag po tayong magpadala sa emosyon, huwag po tayong magpadala sa galit. Higit na unawain ng mga asawang lalaki ang kanyang asawang babae, sapagkat ganun po tayo mahalin ng ating Panginoon at ni Kristo Jesus. Hindi niya tayo pinababayaan. Sa mga oras na nagkakaroon tayo ng pagpapabaya, bilang mga Kristiyano, pero daman-dama pa rin natin ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Hindi niya kailanman tayo pinabayaan. Hindi niya man lang tayo kailanman na-neglect. Okay po. Si Apostol Pablo, dinescribe niya ang mga lalaki bilang kahalintulad ni Kristo sa pagmamahal niya sa iglesia. Marapat lamang na ang mga asawang lalaki ay mahalin ang kanyang mga asawang babae, dahil kapag nagawa niya ang mga duties and responsibilities na ito bilang asawang lalaking Kristiyano, everything follows. Gaya nga ni Kristo, bilang kung paano niya tayo minahal, kung paano niya tayo inalagaan, kung paano niya minahal ang iglesia, never niya tayong pinabayaan. Patuloy niya tayong binibigyan ng mga pagpapala, patuloy niyang ipinaparana sa atin ang pag-ibig. So, ito po ang aking mensahe na sa palagay ko kung paano po dapat mahalin ng mga asawang lalaki ang kanyang asawang babae. So, sana po ay kahit papano po ay nakapagparating po ako sa inyo ng mga mensahe na magiging daan para maging ma-reflect po natin sa ating buhay-buhay. Maraming salamat po and God bless us all. Tayo'y manalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil muli kang nahayag sa bawat isa sa amin. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Ano man po ang panalangin ng kanilang mga puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila. Pinagpipray ko po sa iyo ang nangangailangan ng maayos at magandang kalusugan. In the name of Jesus, pagalingin niyo po sila. At tulad po ng aming narinig buhat sa iyo, sa pamamagitan ng aming morning devotion, tulungan niyo po kami na magkaroon ng malinaw na pagkakilala sa iyo. Sa pamamagitan ng aming pagsunod sa iyong kalooban, sa pamamagitan ng aming pagpapasakop sa iyo, sa pamamagitan ng paggawa namin ng nais mo sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang lahat ng nanonood sa mga oras na ito at nakikinig. Nawa ay merong silang tinanggap na aral na nagmumula sa iyo na may apply nila sa kanilang mga buhay upang makita at maramdaman mga tao na kami nga ay sumusunod at nagtitiwala sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Patnubayan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Marami pong salamat. I-bless niyo rin po ang lahat ng iyong mga anak na nagkakandak ng ganitong gawain, ang bawat mga churches. Maging inspirasyon, ehemplo, pagpapala sa mga nakikinig upang mapalalim pa namin ang aming pagkakilala sa iyo. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.